guys, my name is Denzel, and for today's video, I will be sharing with you how you can pass the board exam as an average student with just one day. I'm very excited, guys. Ang tagal ko ng backlog sa utak to na gusto kong gawin to, gusto kong i-share to sa inyo, and later, may work pa ako. So, sinisingit ko lang to, guys. So, I hope ma-appreciate nyo. A little background lang about me as a student. Kapag hindi ako nag-aral, pag hindi ako nag-review, kapag hindi ako nakinig, wala rin ako maisasagot. I'm not a cum laude. Naging lister lang ko once and yun na yun. And para sa context, I enrolled myself in a review center. So, it's really a big help. I just want to share with you the things that I did, the things I wish I knew before ako sumabak sa review season ko. And I wish na merong gantong klaseng video before ako nag-take ng board exam. So, eto na, ginagawa ko na to para sa inyo, para ako yung magiging survival guide nyo sa season na to, sa review season, sa board exam season nyo na to. I don't know, but it's just a good energy for me this morning para i-share to, kaya medyo energetic tayo. By the way, guys, today is September 9 and 10:24 AM na. May work pa ako ng 2 PM. So, I need na makaalis dito matapos yung video natin at least 1 or 1:30. Lagay ko na lahat dito sa laptop ko, lahat ng mga gusto kong i-share. Talagang, ayan na siya, guys. And last year ko pa tapos to, pero ngayon ko pa lang siya ma-film. And nagpatay ako ng electric fan, so ang init ngayon. So, may part na babasahin ko na lang siya. I just want this, like, parang magkausap lang tayo, parang nagko-coffee lang tayo na nag-share lang ako sa inyo ng mga experience ko, ganon. Based on experience lang to, guys. This is just a story of an average student kung paano niya napasa yung board exam with just one day. Oh my God! Pinagpapawisan ako, guys! These are the things I wish I knew. Sana alam ko. Sana ito yung pin-repair ko. So without other further ado, let's begin. So, number 1. Before starting the review season, have a conversation with yourself kung para saan ba tong gagawin mo. Dig deeper for the intention kung bakit ka sasabak. Para kanino to? Bakit mo gagawin to? Bakit ka magti-take ng board exam? Hanapin nyo muna yung reason nyo, the intention. This is not a study technique, but I can guarantee you that this will help you along the way. Even if kalagitnaan na ng review season nyo ngayon, sorry kung medyo na late yung upload ko, dig deeper kung bakit nga ba. I don't know with you, pero para kanino? Para saan? Bakit? Ba't kayo magte-take? Ba't ka mag-board exam? This is not to scare you, but gusto ko kayong i-inform na draining din naman talaga ang mag-review for the board exam. That's why you need to be ready physically, mentally, emotionally, and even financially. Number 2. Ito yung I hope, I wish na sana nalaman ko. Ito talaga yung nasa top 1 na dapat nalaman ko. Sana may nagsabi sa akin na kailangan pala neto. But have your flu vaccine and ready your vitamins. If you haven't watched my board exam video journey yet, ito siya, and I'll be leaving the link down in the description box. Pero nakwento ko doon na nung malapit na yung board exam namin, nagkasakit ako, guys. Like, 2 to 3 weeks. As in, talagang wala na akong lakas para mag-review pa. Ang ginagawa ko lang noon is ginigain ko yung lakas ko para mas maging condition ako, para mas maging okay ako, para kahit pa paano, hindi ako nanghihina for the board exam. Yung remaining days na supposedly dapat nire-review ko na, dapat naka-prepare na ako, dapat okay na okay ako. Yun yung mga days na talagang nanghina ako. Pero wala akong magawa kasi that time, kailangan ng pahinga ng katawan ko. Alam ko naman na na-take for granted ko yung strength ko ng mga bandang unang buwan ng review season namin, and parang siningil na ako ng bandang dulo. And during our review season din kasi, November ako nag-take last year. So, mga bandang August to November yon. Tagulan din nun. So, yung kaya very nostalgic ng itong song na Raining in Manila for Us. Kasi yun yung laging tumutugtog sa mga daan, gano'n. Tapos tag-ulan din. So, flu season din siya. Yun yung pinakamatagal na sakit ko, guys. Feeling ko bumaba rin talaga yung immune system ko. And ang tagal naka-recover ng katawan ko. And until board exam. Until nagsasagat ako, guys. Sumisingot ako, umuubo ako. Kaya, ayun. Ayokong mangyari yun sa inyo. So, makinig kayo sa akin. Have your flu vaccine. Mag-vitamins kayo. Palakasin niyo yung immune system nyo. Kasi darating yung mga araw, yung buwan na magpupuyat kayo, gigising kayo ng maaga, kailangan maging ready ng katawan nyo for that. Physically, mentally, emotionally, financially. I don't know. Number 3. Do everything that you want, then decide that you will focus on your board exam. For me, I attended dance classes as much as I can, as much as I want to, and pinapromise sa sarili ko na isasantabi ko na siya.
Then, babalikan ko na lang siya after the board exam. Nag-delete din ako ng mga social media ng mga apps sa phone ko. Hindi na rin ako muna nakikipag parang catch up kahit sa chat lang sa mga friends ko. So, yun yung mga bagay na sinacrifice ko. And yun yung marirecommend ko sa inyo na have that something na mag-i-ignite ng spark nyo na parang after this, gagawin ko talaga to. Marami akong ganun guys during my review season na after talaga na ito, gaganto ako after talaga na ito. Mga ganon. It helped me in a way na parang may nilook forward akong something after this season. Na-excite akong matapos na to. Na-excite akong gawin yung best ko ngayon para masabi kong deserve ko yung mga bagay na pinaplano kong gawin after neto. Ganun ko minomotivate din yung sarili ko. After talaga neto, attend ako sa lahat ng dance classes na meron. Parang mga ganong KOA yan yung ginagawa ko or iniisip ko that time. Tapos after talaga neto, babalik na ako sa dating buhay ko. Diba? Ganun ka-OA. Pero ganun ko minomotivate yung sarili ko that time. Number 4, discipline is my greatest friend. And coffee, of course. Ito, babasahin ko na lang to guys. To be able to sleep late and wake up early and to be on review on time regardless kung paano nagawa yun is something na napaproud ako sa sarili ko at the end of the journey. Di ko man siya napapansin while ginagawa ko pero it feels like, wow, nagawa ko yun. Kailangan disiplinado ka kasi di lahat ng oras gagana yung motivational quotes. Ang tinira ko na lang atang social media noon is IG para sa mga motivational quotes kasi yun yung mga lumalabas or yun na yung mga laman ng explore page ko or ng feed ko. Sa Facebook, hindi ko binubuksan yung account ko mismo. Gumawa ko ng dump account ko kasi sa Facebook parang mas malakas yung pressure niya na parang everybody's winning in life. Tapos ako nag-struggle ako dito. And gumawa lang ng dump account ko, then doon ako nag-release, doon ako nagpo-post ng mga motivational quotes, then namin motivate yung sarili ko. And even sa mga sa wall ko guys, marami akong mga quotes doon. But not all the time gagana yon. Pero malaking tulong yon. Pero hindi siya gumagana all the time. Kaya kailangan natin maging disiplinado sa sarili natin. Lalo na sa mga gantong season na to. Lalo na hindi naman tayo gifted. Girl, we need to compensate. We need to be disciplined. We need to be hardworking. We need to study smart. Uyat sa gabi, gising ng maaga. Sacrifice din talaga. Minsan ang sakit na ng ulo mo pero papasok ka pa din. Minsan ang sakit na ng ulo mo pero magsasagot ka pa rin ng mga test questions. So, it's for you guys. Para sa inyo yan. You can do it. Number 5, pray and trust the process. Feel every emotion na kailangan mo ma-feel sa journey na to. It is completely okay, guys. Gusto ko siyang basahin kasi gusto ko siyang i-deliver same words kung paano ko siya tinype dito. Naranasan ko yung nakatulog na lang ako sa iyak habang nagdadasal during my board exam review. Ang goal is once mo lang pagdadaanan ang board exam review season, so enjoy. Do something that would lighten up your mood, that would make you feel better. Sa akin yun yung pagpapakain sa mga stray dogs. Kasi nga may stray dog ako dati. Siya si Asu and I will never get tired of mentioning Asu pag pinag-uusapan yung board exam season ko. I feed stray animals along the way papunta or pauwi ng review center. During that time guys, nagdo-dorm ako. So wala ako sa bahay. So parang sila yung tamata yung physical na support system ko. It will help you in a way when time will come na you feel as if everything that you do is not enough. But with them, feeling mo may nagagawa kang tama. Kahit mali-mali ako ng mga naisasagot during my review. And I feel like genuinely, these animals are rooting for me. Alam niyo yung ganong feeling. Yun nga yung sinasabi ko na parang may support system pa rin ako na physical, na nakakasama ko during my board exam kahit na parang hindi ako sa bahay umuwi. Yung hindi ka naniniwala sa sarili mo minsan, pero may mga creature na hinihintay ka at masaya when you are around. Sinasalubong ka. Yun yung akin guys. Kasi kapag pumapasok kami, hinatid kami ni Asu. Pag pauwi rin kami, andyan din siya nag-aantay, tapos hatid niya rin kami. So yun, parang yun yung mga bagay na nagpapasaya sa akin after a long day ng review sa review center. After isang full day na nakaupo kami, nagsasagot ng mga test questions, na nakikinig, na nagre-review. Parang may uuwian ako na sumasalubong sa akin, tapos kakawag-kawag ng buntot. So, yan. Number 6, don't base your worth on this exam. You are worthy regardless sa kung anong result ang makukuha. You are still an individual and you are more than this exam. This is just an exam. Yun muna yung kailangan nyong itatak, guys. This is just an exam. Hindi nyo kailangan i-sacrifice ang mental health nyo for this. Hindi nyo kailangan i-sacrifice ang physical health nyo for this. This is just an exam. Hindi mawawala yung worth mo. Every time na nababagsak ka sa mga quizzes, mababa yung scores mo during review. This is just an exam. This is just a part of you. This is just a part of your journey. But that's the goal.
na i-take natin siya ng one take. Inuna ko muna guys yung mental health part because talagang na-alter yung brain chemistry ko during my board exam review season. It created me to be more compassionate and empathetic. It actually humbled me at some point. Nakakala ko malakas na yung personality ko. Nakakala ko strong na ako as a person, but it actually crushed me to the core and even made me question my capabilities. And gusto ko lang kayo i-ready holistically na kailangan prepared kayo mentally, physically, emotionally, spiritually, and even financially para less stress. But now, I know since you are watching this video that you are making an effort and that you're doing your best. And I'm sure na mag-one take lang kayo. So keep going, guys. I'm so proud of you. This is not easy, but it's gonna be worth it. And meron pa akong naka-prepare dito sa study technique part naman. So next video na yon because it's currently 11:16 and I need to prepare for work because that's what we do after this board exam. After releasing the board exam result, you will apply for a job and you will work. Kasi one take nyo lang to. Let's go, guys. I'm rooting for you. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like this video, and comment down below if you reach until this end. Comment, I can do this. So thank you so much, guys, and I'll see you in my next video.